Basura. Iyan ang turing nila sa pag-ibig ko. Habang nagtitiis ako para sa pangarap naming bahay, nilulustay na ni Paulo ang pawis ko sa iba. Isang titulo ng kondo na hindi sa akin nakapangalan ang bumasag sa mundo ko. Akala niyo ba mananatili akong bulag? Ang kasalang ito ay hindi simula ng ating pagsasama, kundi ang katapusan ng inyong panlilinlang. Sino ngayon ang tunay na talunan? Huwag kang masyadong mag-alala, Ate Gina. Alam mo naman, Celia, konting lambing ko lang doon. Ibibigay na pati ang huling sentimo ng sweldo niya. Ang mahalaga, nakapangalan na sa'yo ang kondo. Isipin na lang natin na bayad niya iyon sa pagtanggap natin sa kanya sa pamilya. Isang hamak na anak ng kargador, magiging asawa ng isang tulad ko? Napakaswerte niya na, di ba? Ang mga salitang yon ni Paulo ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa likod ni Laya, malamig at walang awang humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kusina, nanigas ang kanyang mga binti. Hawak niya ang sandok, hinihalo ang paboritong sinangag ni Paulo na may kasamang bawang at pagmamahal. Kaninang madaling araw pa siya gumising, kahit 4 na oras lang ang tulog dahil sa pag-o-overtime sa trabaho para lamang masigurong mainit ang almusal ng lalaking papakasalan niya sa susunod na buwan. Ang kanyang mga daliri ay may mga paso pa mula sa pagmamadali at ang kanyang likod ay kumakabit sa sakit dahil sa pagtitipid. Hindi siya sumasakay ng tricycle, naglalakad lang siya pauwi para lamang maidagdag ang barya-baryang natitipid sa pondo ng kanilang pangarap na bahay. Dahan-dahang binitiwan ni Leah ang sandok. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay nang pumatong sa ibabaw ng kalan, ngunit sa loob ng kanyang pandinig, tila may isang malaking tipak ng salamin ang nabasag. Ang bawat piraso ay bumabaon sa kanyang puso. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa usok ng niluluto, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahininhang tawa ni Gina, ang kanyang magiging sister-in-law. Sa bagay, may punto ka. Pero siguraduhin mo lang na hindi niya malalaman ang tungkol sa titulo hanggat hindi natatapos ang kasal. Baka biglang mag-inarte at bawiin ang mga naibayad na niya sa bangko. Sayang naman ang unit, malapit pa naman sa mall. Hindi iyan, kampanteng sagot ni Paulo. Bulag sa pag-ibig ang babaeng yon. Isang I love you ko lang. Nakakalimutan na niya ang pagod niya. Ganyan ang mga galing sa hirap, madaling mauto sa pangakong marangyang buhay. Napahawak si Leah sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang sumampal sa kanya. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pagtitipid, ang hindi niya pagbili ng bagong sapatos kahit butas na ang swelas nito, ang pagtitiis sa kakarampot na ulam para lang may maipadala sa bangko ay para lamang sa isang kasinungalingan. Ang kondo na pinaghirapan niya, ang pangarap na itinayo niya sa bawat patak ng kanyang pawis ay naging regalo na pala para sa ibang tao. At ang lalaking tiningala niya bilang kanyang sandigan ay siya palang unti-unting nagnanakaw sa kanyang kinabukasan. Nanginig ang kanyang ibabang labi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang mainit na kawali sa mukha ng 2 taong nagtataksil sa kanya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Tanging ang marahas na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na unos. Sa kanyang isipan, biglang nagpakita ang mukha ng kanyang tatay Nestor. Naalala niya ang mga kamay nito, magaspang, maitim ang mga kuko, at laging nanginginig sa pagod mula sa pagbubuhat ng sako-sakong bigas sa palengke. Ibinibigay ng kanyang ama ang lahat ng kinikita nito para lamang makadagdag sa handa sa kasal. Ang bawat sentimong pinaghirapan ng matanda ay mapupunta lang sa mga taong ito na ang tingin sa kanila
ay basura. Isang mapait na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Laya habang ang isang butil ng luha ay tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Ang luha ay hindi para sa sakit, kundi para sa huling bahagi ng kanyang pagiging marupok. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang yabag ng mga paa ni Paulo na papalapit sa kusina. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mukha gamit ang laylayan ng kanyang lumang apron. Hinarap niya ang kalan, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. "Hon, amoy masarap ah. Handa na ba ang breakfast?" Malambing na tanong ni Paulo mula sa kanyang likuran. Naramdaman ni Lia ang mga braso nito na pumulupot sa kanyang baywang. Ang hininga nito sa kanyang leeg na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila laso na dumidikit sa kanyang balat. Nanatiling tahimik si Lia. Ang kanyang katawan ay nanigas sa loob ng yakap ni Paulo. Ang tanging tanong na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay, hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan sa likod ng iyong mga yakap, Paulo? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang papel ng isang biktima bago ko sunugin ang lahat ng iyong itinatagong katusuhan? Tumingin si Lia sa refleksyon ni Paulo sa bintana ng kusina. Isang lalaking may mukha ng anghel, ngunit may kaluluwa ng isang mandaragit. Sa sandaling iyon, alam ni Lia na ang kasalang pinaplano nila ay hindi magiging isang pag-iisang dibdib. Ito ay magiging isang libing. "Laya, baka naman pwedeng mahiram ko muna ang 10,000 na itinabi mo para sa bulaklak ng kasal. Emergency lang talaga. Kailangan sa school ng anak ko." Ang boses ni Gina ay tila isang malambot na seda, ngunit para kay Laya, ito ay parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Humarap si Lia, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya si Gina na nakasandal sa pinto ng kusina. Hawak ang isang mamahaling telepono na alam ni Lia na mas mahal pa sa 3 buwan niyang sahod. May bakas ng pekeng pag-aalala sa mukha nito, ang uri ng mukha na ginagamit nito tuwing may hihingin sa kanya. Ang manipis na lipstick nito ay tila mas lalong nagdiin sa kaplastikan ng kanyang mga salita. "Emergency, Ate Gina?" Mahinahong tanong ni Lia. Ang kanyang boses ay parang isang tahimik na sapa, ngunit sa ilalim nito ay may malalim at mapanganib na agos. "Oo, Olya, alam mo naman, pamilya na tayo. Hindi ba't ang sabi mo, ang pera mo ay pera rin ng pamilya ni Paulo? Huwag kang mag-alala, babayaran din kita kapag dumating na ang komisyon ko." Sagot ni Gina, sabay haplos sa braso ni Lia. Ang haplos na yon ay nagpadala ng kilabot sa kanyang balat. Naalala ni Lia ang narinig niya kanina sa kabilang silid. Ang tawanan nila ni Paulo, ang tawag sa kanya bilang gatasan. Tumingin siya sa suot na blusa ni Gina, isang bagong bili na designer brand na ang halaga ay sapat na upang pakainin ang isang pamilya sa loob ng 1 buwan. Habang siya, ang babaeng hinihinga ng pera, ay suot pa rin ang kanyang kupas na uniforme mula sa trabaho na ilang beses na niyang tinahi ang laylayan para lamang hindi magmukhang basahan. Pumasok si Paulo sa kusina at agad na pumatong ang kamay nito sa balikat ni Lia. Isang kilos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng pag-aaruga, ngunit ngayon ay tila bigat ng isang kasalanan. "Sige na, Hon, ibigay mo na kay ate. Alam mo namang mahalaga ang edukasyon ng pamangkin ko. Isipin mo na lang na investment ito para sa kinabukasan nating lahat. Kapag maayos ang pamilya ko, maayos din ang magiging buhay natin." Pangungumbinsi ni Paulo sa kanyang malambing na tono. Investment. Ang salitang yon ay tila isang mapait na biro sa pandinig ni Lia. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa kanya sa nakalipas na 2 taon ay tinawag nilang investment. Ngunit ang tanging nakikinabang ay ang kanilang luho habang siya ay unti-unting nauubos. Ang kanyang mga pangarap ay naging mga bayarin at ang kanyang pag-ibig ay naging isang bukas na kaban na malayang dinudukutan ng mga taong walang kabusugan.
Sige, titingnan ko kung magkano pa ang natitira sa pitaka ko kung na binibigay ka kong titipa. Tipid na sagot ni Laya. Hindi siya tumingin sa dalawa dahil natatakot siyang makita nila ang apoy ng galit na naglalayab sa kanyang mga mata. Umakyat si Lia sa itaas. Ang bawat hakbang sa hagdan ay tila may mabigat na kadena na hila-hila ng kanyang mga paa. Ang bawat baitang ay paalala ng kanyang mga sakripisyo. Pagpasok niya sa kanyang silid, ang silid na dapat sana ay puno ng pag-asa. Para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, agad siyang dinalaw ng isang kakaibang kutob. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa ilalim ng unan, ngunit bago pa man niya mabuksan yon, nakita niya ang isang crumpled na papel na nalaglag mula sa bulsa ng jacket ni Paulo na nakasabit sa likod ng pinto. Dahan-dahan niyang pinulot at binuklat ang papel. Ito ay isang resibo ng withdrawal mula sa bank account ng kanyang tatay Nestor. Nanlamig ang buong katawan ni Lia, tila ba dinaloy ng yelo ang kanyang mga ugat. Ang account na yon ay ang kaisa-isang pinag-iipunan ng kanyang ama para sa kanyang emergency fund sa probinsya. Ang perang bunga ng ilang dekadang pagbubuhat ng mabibigat na sako sa palengke hanggang sa mamintog ang mga ugat sa braso at binti ng matanda. Ang nakasulat na pirma sa ilalim ng resibo ay malinaw na hindi pirma ng kanyang ama. Ito ay pirma ni Paulo. Isang malaking halaga ang kinuha, sapat na upang ubusin ang halos kalahati ng ipon ng matanda. Napaupo si Lia sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang galit na kanina ay parang maliit na apoy lamang, ay biglang naging isang dambuhalang sunog na handang tumupok sa lahat ng kanyang natitirang pasensya. Hindi lang siya ang ninanakawan ni Paulo, pati ang huling yaman ng kanyang matandang ama, ang perang pambili sana ng gamot at pagkain sa pagtanda nito, ay hiningi o kinuha ni Paulo ng walang pahintulot. Sa labas ng silid, narinig niya ang masayang pag-uusap ni na Paulo at Gina sa baba. Nagtatawanan sila tungkol sa isang bagong restaurant na gusto nilang subukan mamayang gabi. Nagpaplano kung paano gagastusin ang perang inaasahan nilang ibibigay ni Lia. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pasan-pasan ni Lia. Hinawakan ni Lia ang resibo ng mahigpit hanggang sa malukot ito sa loob ng kanyang kamao. Ang bawat linyang nakasulat doon ay saksi sa isang krimen ng pagtitiwala. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang saan ang hangganan ng inyong kasakiman bago niyo mapagtantong wala na kayong ititira sa akin kundi ang aking puot? Tiningnan ni Lia ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing Lia na laging sumusunod. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may pusong kasing tigas na ng batong buhay, handang maghintay ng tamang pagkakataon upang ibalik ang bawat patak ng luha at bawat sentimong ninakaw sa kanya at sa kanyang ama. Paano mo kayang sikmuraan ang perang pinaghirapan ng isang matandang halos hindi na makatayo sa pagod, Paulo? Habang hinahaplos mo ang aking buhok, paano mo nakakayanang itago ang dumi ng iyong mga kamay? Huwag kang mag-alala sa akin, Laya. Malakas pa ang tatay mo. Sapat na sa akin ang makita kang nakasuot ng puting gown at nakangiti sa harap ng altar. Kahit iyon na lang ang huling hiningang baunin ko sa aking pagtanda. Ang mga salitang ito ni Tatay Nestor ay tila mga pako ng pagsisisi na isa-isang bumaon sa puso ni Laya habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama mula sa malayo. Nasa gilid si Lia ng maingay at magulong palengke, nakatago sa likod ng isang malaking poste ng kuryente. Ang init ng tanghali ay tila nanunuot sa balat, ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Doon, sa gitna ng naglalakihang mga truck at sako-sakong bigas, nakita niya ang kanyang ama. Ang katawan ni Nestor, na dati ay matikas at tuwid, ay tila unti-unti nang hinuhubog ng bigat ng mundong kanyang pinapasan.
Nakita ni Leah kung paano nanginginig ang mga binti ng kanyang ama habang pilit na itinatayo ang isang sako ng asukal sa kanyang balikat. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang mabigat na paghinga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumababa at tumataas, tila isang makinang malapit ng bumigay. Ang suot nitong sando na dati ay puti, ay kulay abo na sa dumi at basang-basa ng pawis na tila ba galing sa isang malakas na ulan. Isang matinding bara ang lumitaw sa lalamunan ni Leah. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanyang ama, agawin ang sakong pasan nito at sabihing, "Tay, tama na. Huwag mo nang gawin ito." Pero nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ang mga kuko ay tila ibig nang bumaon sa balat. Nang sa wakas ay mailapag ni Nestor ang sako, nakita ni Leah ang pag-upo nito sa isang tabi. Kinuha ng matanda ang isang maliit na plastik ng tubig at ininom iyon ng mabilis. Tila ba yon ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ni Nestor ang kanyang lukot-lukot na pitaka. May kinuha siyang isang piraso ng candy at tinitigan iyon nang may munting nangiti sa mga labi. Ang paboritong candy ni Leah noong bata pa siya. Ang simpleng kilos na yon ay tuluyang nagpaguho sa pader na itinatayo ni Leah sa kanyang puso. Ang pagmamahal ng kanyang ama ay kasing dalisay ng kristal, ngunit ang mga taong pinag-aalayan nila ng sakripisyo ay mga buwayang walang kabusugan. Habang si Tatay Nestor ay nagpapakapagod sa ilalim ng nakatutunaw na init para lang may maidagdag sa marangyang kasal na gusto ni Paulo, si Paulo naman ay abala sa paglustay ng perang ninakaw mula sa matanda. Dahan-dahang lumapit si Leah, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. "Tay," tawag niya. Nagulat si Nestor at mabilis na tumayo. Pilit na itinatago ang kanyang pangangatog. "Laya, anak, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka dahil malapit na ang kasal mo." Pinahid ng matanda ang kanyang mukha gamit ang isang lumang bimpo na punong-puno na rin ng dumi. "Tay, bakit kailangan mo pang magbuhat ng ganito kabigat? Sabi ko naman sa'yo, sapat na ang naibigay mo." Sabi ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng awa at galit. Ngumiti si Nestor. Ang mga kulubot sa kanyang muka ay lalong nagpakita ng kanyang edad. "Alam mo naman si Paulo, anak," sabi niya sa akin nung isang araw. "Medyo kinakapos pa raw kayo sa pambayad sa caterer. Ayaw ko namang mapahiya kayo sa mga bisita niyo. Kaunting tiis na lang ito, Laya. Gusto ko, pagdating ng araw na yon, ikaw ang pinakamagandang bride sa buong mundo." Muling tumama ang kidlat sa isipan ni Leah. Pinuntahan pa pala ni Paulo ang kanyang ama sa likod ng kanyang likod para manghingi pa ng pera. Hindi pa sapat ang ninakaw nito sa bangko? Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang lason na lalong nagpapatindi sa kanyang pagnanais na maghiganti. "Tay, si Paulo, may sinabi pa ba siya sa inyo?" Tanong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa katotohanan. Napakamot si Nestor sa kanyang ulo, tila nag-aalinlangan. Iyon ba?" "Wala naman, anak. Sabi lang niya, huwag ko raw sasabihin sa'yo dahil sorpresa niya raw iyon. Huwag kang mag-alala, malaki pa ang respeto ni Paulo sa akin. Katunayan nga, hinihiram niya rin ang aking lumang relo, ang mana ko pa sa lolo mo, para raw may suot siyang something old sa kasal niyo. Ang relo, ang kaisa-isang alaala ng kanilang pamilya na itinuring na kayamanan ni Tatay Nestor. Pati iyon, balak pang nakawin o gamitin ni Paulo para sa kanyang huwad na imahe. Nabalik lamang ang diwa ni Leah nang dumaan sa harap nila ang isang mamahaling kotse, ang kotse ni Paulo. Huminto ito sa kabilang kalsada, malapit sa isang jewelry shop. Nakita ni Leah si Paulo na lumabas ng sasakyan. Suot ang kanyang mamahaling salamin sa mata at may kasamang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit. Hindi yun si Gina. Hinawakan ni Laya ang braso ng kanyang ama.
ng mahigpit. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kabilang bahagi ng kalsada habang ang kanyang puso ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Tay, mauna na ako. May kailangan lang akong asikasuhin, sabi ni Leah sa isang boses na hindi na makikilala dahil sa lamig. Habang naglalakad palayo, narinig ni Laya ang muling pagbuhat ng kanyang ama ng isa pang sako. Ang tunog ng pagbagsak ng sako sa likod ng matanda ay tila isang hudyat. Sa bawat patak ng pawis ni Tatay Nestor na nasasayang, isang sumpa ang nanunumpa sa isipan ni Leah. Paulo, sisiguraduhin kong bawat sentimo at bawat patak ng pagod ng aking ama ay babayaran mo ng iyong sariling luha at kahihiyan. Hanggang saan mo kayang dalhin ang iyong panloloko, Paulo, bago ko tuluyang wasakin ang mundong itinayo mo sa ibabaw ng mga pangarap namin? Gising, Laya! Habang nagpapakapagod ka, may ibang babae nang sumusukat ng gown na dapat ay para sa'yo. Ang mensaheng iyon sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng tirik na araw. Nakatayo si Leah sa kabilang panig ng kalsada, tila isang anino na nagtatago sa likod ng malalaking paso ng halaman sa labas ng isang mamahaling jewelry shop. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malapad na salamin ng tindahan. Sa loob, ang paligid ay puno ng kislap ng mga diamante at ginto. Napakalayo sa maputik at maingay na palengke kung saan niya iniwan ang kanyang ama. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Nakita niya si Paulo. Nakasuot ito ng bagong biling polo, nakangiti, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi pa nakikita ni Leah sa loob ng mahabang panahon. Sa tabi nito ay ang babaeng nakita niya kanina, isang babaeng ang bawat kilos ay puno ng karangyaan. Nakita ni Leah kung paano kinuha ni Paulo ang kamay ng babae at dahan-dahang isinuot doon ang isang singsing na may malaking bato. Ang bawat ngiti ni Paulo sa babaeng iyon ay tila mga lason na bumabaon sa balat ni Leah. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang marahas na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang kanyang hininga ay naging maikli at gipit, tila nauubusan siya ng hangin sa gitna ng malawak na kalsada. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na panyo. Ang panyong ginamit ng kanyang tatay Nestor kanina sa palengke. Amoy araw ito, amoy alikabok, at amoy ng pawis ng isang taong nagpapakamatay sa trabaho para sa isang kasinungalingan. Ang kontras ng amoy ng paghihirap ng kanyang ama at ang tanawin ng karangyaan ni Paulo sa loob ng shop ay nagdulot ng isang matinding hapdi na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Isang mapait na katotohanan ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ang singsing na iyon, ang singsing na marahil ay binili gamit ang perang ninakaw sa kanyang ama at ang mga sahod na ipinagkatiwala niya kay Paulo ay isinusuot sa daliri ng ibang babae. Muling narinig ni Leah ang tunog ng notification mula sa kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang larawan ang dumating. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang file. Ito ay isang wedding invitation. Ang disenyo ay napaka-elegante, kulay ginto at puti. Ngunit hindi ang disenyo ang nagpapatigil sa mundo ni Laya. Ang mga pangalang nakasulat doon ang tila naging sentensya ng kanyang kamatayan. Paulo de Dios and Vanessa Valderrama. Ang petsa ng kasal ay eksaktong kapareho ng petsa ng kanilang kasal. Ang venue ay sa pinakamahal na hotel sa lungsod, hindi sa simpleng garden wedding na sinabi ni Paulo na budget-friendly para sa kanila. Nanlabo ang paningin ni Leah. Ang bawat letra sa imbitasyon ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang utak. Kaya naman pala kailangan ni Paulo ang lahat ng pera niya. Kaya naman pala kailangan niyang hiramin ang ipon ng kanyang ama. Hindi para sa kanilang kinabukasan, kundi para pondohan ang isang kasalang
Siya ang bida sa pananalapi, ngunit iba ang reyna sa altar. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang pagtunog ng chime sa pinto ng jewelry shop. Lumabas si Paulo at ang babaeng nagngangalang Vanessa. Masayang nagtatawanan ng dalawa at nakita ni Leah kung paano hinalikan ni Paulo ang noo ng babae. Ang halik na dati ay itinuturing ni Leah na kanyang proteksyon, ngunit ngayon ay tila marka ng isang traidor. Sumakay sila sa kotse ni Paulo, ang kotseng hinuhulugan ni Leah ang buwanang amortisasyon. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang pangungutya sa kanyang kahangalan. Habang umaalis ang sasakyan, naiwan si Leah na mag-isa, nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang panyo ng kanyang ama, at ang teleponong naglalaman ng katotohanang sumunog sa kanyang kaluluwa. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan, tila isang tali na handang muling sumakal sa kanya. Sino si Vanessa Valderrama sa buhay mo, Paulo? At bakit kailangan mong gamitin ang bawat patak ng dugo at pawis namin para lamang ihandog sa kanya ang isang marangyang buhay na kailanman ay hindi mo kayang ibigay sa sarili mong sikap? Tumingin si Leah sa langit. Ang sikat ng araw ay tila hindi na nagbibigay ng init, kundi isang masakit na paalala ng kanyang pagkabulag. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo. Isang malamig at matalim na determinasyon. Kung akala ni Paulo ay magiging maayos ang lahat, nagkakamali siya. Dahil ang imbitasyong ito ay hindi lamang para sa isang kasal. Ito ay para sa kanyang sariling paghuhukom. Dapat nga ay magpasalamat ka pa, Leah, dahil sa kabila ng pagiging anak dukha mo, ay tinanggap ka pa rin namin sa pamilyang ito. Isang malaking karangalan para sa tatay mong kargador na mapabilang ang anak niya sa isang disente at respetadong pamilya na tulad ng samin. Ang boses ni Aling Mila, ang ina ni Paulo, ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa marupok na dignidad ni Leah. Nakatayo si Leah sa gitna ng sala ng pamilya de Dios, hawak ang isang mabigat na tray ng merienda. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na, ngunit mas masakit ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang ang mga kamag-anak at kapitbahay ni Paulo ay nakaupo sa malalambot na sofa, nilalantakan ng mga pagkaing siya rin ang bumili at nagluto. Si Leah ay nanatiling nakatayo, tila isang katulong na hinihintay ang susunod na utos. Tiningnan ni Leah si Paulo na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Inaasahan niyang magsalita ito. Ipagtanggol siya o kahit man lang hawakan ang kanyang kamay upang bigyan siya ng lakas. Ngunit nanatiling tahimik si Paulo, abala sa pagkain ng empanada. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa telebisyon na tila ba ang mga pangungutya ng kanyang ina ay isang ordinaryong tunog lamang ng hangin. Huwag kang masyadong sensitibo, Leah. Dugtong ni Gina na nakaupo sa kabilang panig, habang maingat na tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Totoo naman ang sinabi ni Mama. Utang na loob mo sa amin na hindi kami tumingin sa antas ng buhay niyo. Pero sana naman, suklian mo rin ng tamang asal at sapat na ambag para sa kasal. Huwag mong hayaang ang pamilya namin ang magmukhang kawawa dahil sa kakulangan ng pamilya mo. Naramdaman ni Leah ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ang kondo na ipinangalan sa kanila, ang perang ninanakaw ni Paulo, ang pawis ng kanyang ama na naging pagkain sa kanilang mga lamesa. Ngunit ang bawat salita ay tila nakabuhol sa kanyang lalamunan. Naging isang malaking bara na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa lamesa. Ang pagtama ng kahoy sa salamin ay lumikha ng isang tahimik ngunit mariing tunog sa loob ng silid. Yumuko si Leah. Sinubukang abutin ng kamay ni Aling Mila para magmano bilang tanda ng paggalang. Isang kaugaliang itinuro sa kanya ni Tatay Nestor mula pa noong bata siya.
Ngunit mabilis na binawi ni Aling Mila ang kanyang kamay. Tila ba natatakot itong madumihan ng balat ni Laya. Huwag na, Lia. Marami ka pang gagawin sa kusina. Ayusin mo ang mga hugasin doon bago ka umuwi. At tandaan mo, ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa inyo ni Paulo. Tungkol ito sa reputasyon namin. Lumabas si Lia sa sala. Ang kanyang mga hakbang ay tila ba naglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Pagdating niya sa kusina, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng kahihiyang kanyang tinatamasa. Ang bawat salita ng pamilya ni Paulo ay tila isang selyo na nagmamarka sa kanya bilang isang gamit na pwedeng tapakan at itapon pagkatapos mapakinabangan. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Si Paulo iyon. Akala ni Lia ay susuyuin siya nito. Hihingi ng tawad sa ginawa ng ina nito. Ngunit nang humarap siya, ang nakita niya ay ang malamig at manipulative na tingin ng lalaking akala niya ay kanyang kaligtasan. Laya, bakit ka ba nagpapakita ng ganyang mukha sa harap ni Mama? Mahinang tanong ni Paulo, ngunit ang bawat salita ay puno ng babala. Alam mo namang matanda na siya. Intindihin mo na lang. Paulo, bakit hinahayaan mong ganito ang turing nila sa akin? Sa atin? Tanong ni Lia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa matinding emosyon. Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng tatay ko para lang makatulong sa atin. Lumapit si Paulo at hinawakan ang magkabilang balikat ni Lia. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi marahan. Ito ay mahigpit. Tila isang kulungang bakal. Makinig ka sa akin, Lia, sabi ni Paulo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Lia. Kailangan nating magtulungan para maging maayos ang lahat. Kung gusto mong ituloy ang kasal na ito, kailangan mong sumunod sa gusto ni Mama. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena na magpapahiya sa amin. Tumingin si Lia sa mga mata ni Paulo. Naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pag-ibig, ngunit ang nakita niya ay isang estranghero na ang tanging mahal ay ang kanyang sarili. At tandaan mo ito, dugtong ni Paulo, ang kanyang boses ay mas lalong naging seryoso at nakapangingilabot. Isang salita ko lang kay Tatay Nestor tungkol sa pagiging suwayin mong anak. Siguradong madudurog ang puso ng matandang yon. Alam mo kung gaano siya ka-proud sa relasyon natin. Gusto mo bang siya ang mapahiya sa harap ng maraming tao dahil sa'yo? Sumunod ka na lang kung ayaw mong mapahiya ang tatay mo. Ang banta ni Paulo ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Lia. Ang kanyang kaisa-isang kahinaan, ang kanyang ama, ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang kanyang mundo ay tila tuluyang nagdilim. Naiwan si Lia sa gitna ng kusina, mag-isa sa gitna ng katahimikan na tila ba sumisigaw ng kanyang sariling pagkatalo. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang panahon sa impyernong ito. Hanggang kailan mo kayang gamitin ang dangal ng aking ama para lamang busalan ang aking bibig, Paulo? At hanggang kailan mo kayang manakit bago mo mapagtantong ang taong pinagkakaisahan niyo ay siya palang may hawak ng mitya ng inyong sariling pagbagsak? Ang susi sa loob ng aking palad ay tila isang piraso ng yelong dahan-dahang tumutunaw sa aking huling pag-asa. Nakatayo si Lia sa harap ng pintuan ng Unit 1205. Ang gusaling ito ay ang bunga ng 5 taon niyang pagtatrabaho nang walang pahinga, ng mga gabing tanging kapilang ang kanyang hapunan, at ng mga pangarap na binuo niya sa bawat sentimong naideposito niya sa bangko. Ito dapat ang kanilang magiging pugad ni Paulo, ang lugar kung saan sila magsisimula ng pamilya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang mahinang pagdaing sa gitna ng katahimikan ng hallway. Pagbukas ng pinto, hindi ang amoy ng bagong pintura at pag-asa ang sumalubong sa kanya. Sa halip,
Ang amoy ng mamahaling pabango ni Gina at ang masangsang na usok ng sigarilyo ang dumapo sa kanyang ilong. Humakbang si Leah papasok. Ang bawat pagdait ng kanyang sapatos sa makinis na tiles ay lumilikha ng isang malungkot na alingaw-ngaw. Nanigas siya nang makita ang sala. Ang sofa na binayaran niya ng hulugan sa loob ng 2 taon ay doon na nakalagay. Ngunit puno ito ng mga kalat ni Gina, mga magasin panlalaki, mga ginamit na tissue at isang mamahaling bag na nakabukas. Ang dining table na dapat ay para sa mga masasayang hapunan nila ni Paulo ay puno ng mga walang laman na bone ng alak. Tila ba ang kanyang pangarap na tahanan ay ginawa na palang tambayan at bahay aliwan ng pamilya ni Paulo habang siya ay nagpapakapagod sa opisina. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Gina ay matinis at puno ng pagkabigla mula sa direksyon ng kusina. Lumabas ito na nakasuot ng isang silk robe. Isang robe na alam ni Leah na pag-aari niya. Isang regalo sa kanya ng kanyang ama noong nakaraang birthday niya na hindi pa niya naisusuot. Ate Gina, anong ginagawa mo sa bahay ko at bakit suot mo ang gamit ko? Ang boses ni Leah ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi na tila ba nagniningas na uling sa kanyang lalamunan. Tumawa si Gina, isang tawa na walang bahid ng hiya o pagsisisi. Bahay mo? Leah, iwanan na natin ang drama. Alam mo namang sa papel, ako ang may-ari nito. Regalo ito sa akin ni Paulo dahil sa lahat ng tulong ko sa kanya. At tungkol dito sa robe, masyado itong maganda para sa isang tulad mo. Mas bagay ito sa akin. Dahan-dahang lumapit si Gina kay Leah. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa pangaapi. Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito. Pasalamat ka nga at pinayagan ka ni Paulo na magbayad para sa unit na ito. Isipin mo na lang na bayad mo ito sa pagpasok mo sa marangal naming pamilya. Ngayong alam mo na, mas mabuting umalis ka na. May darating akong mga bisita at ayokong makakita sila ng dumi sa bahay ko. Hindi nakapagsalita si Leah. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom nang mahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumao na sa kanyang palad, nag-iiwan ng maliliit na sugat. Tinalikuran niya si Gina at mabilis na naglakad patungo sa master bedroom. Hoy! Saan ka pupunta? Bawal ka riyan! Sigaw ni Gina na humahabol sa kanya. Binuksan ni Leah ang pinto ng kwarto. Ang kama na dapat ay sa kanila ni Paulo ay maayos na nakalatag. Ngunit sa ibabaw ng side table ay may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang eleganteng folder na may tatak ng isang sikat na wedding planner. Dinaluhong ni Leah ang folder bago pa man siya maabutan ni Gina. Binuklat niya ito ng marahas. Doon, sa unang pahina, ay nakadikit ang isang sketch ng isang napakarangyang wedding gown. At sa ilalim ng sketch, may nakasulat na pangalan sa isang gintong sticker. Property of Vanessa Valderrama, the real bride. Kasama rin sa loob ng folder ang isang kasunduan sa kasal. Isang prenuptial agreement sa pagitan ni Paulo de Dios at Vanessa Valderrama. Nakasaad doon na ang lahat ng ari-arian ni Paulo, kabilang ang Unit 1205, ay mananatili sa kanya. Ngunit si Vanessa ang magiging benepisyaryo ng isang malaking halaga ng insurance na kinuha ni Paulo sa ilalim ng pangalan ni Leah. Nanlamig ang buong pagkatao ni Leah. Hindi lang pala kondo ang ninakaw sa kanya. Pinaplano rin ni Paulo na gamitin ang kanyang pangalan para sa isang insurance scam habang ikinakasal ito sa iba. Gagamitin siya, nanakawan, at pagkatapos ay marahil ay itatapon o papatayin sa paraang magmumulang aksidente para makuha ang pera. Ibigay mo sa akin yan, galit na sigaw ni Gina habang pilit na inaagaw ang folder. Tinulak ni Leah si Gina nang may lakas na nanggagaling sa kanyang matinding puot. Napaupo si Gina sa kama. Gulat sa biglang tapang ng babaeng dati ay inaapi-api lang nila. Huwag mo akong hahawakan, Gina. Ang boses ni Leah ay kasing lamig ng kamatayan.
At sabihin mo kay Paulo, handa na ang lahat para sa kasal. Sisiguraduhin kong ito ang magiging pinaka-unforgettable na araw sa buhay ninyong lahat. Lumabas si Leah ng kondo nang hindi lumilingon. Sa kanyang pagbaba sa elevator, ang kanyang mga mata ay tuyo na. Wala nang luha para sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang orasan. Isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo bago ang huling paghuhukom. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, tiningnan niya ang langit na unti-unti nang nagdidilim. Ang bawat ilaw sa mga bintana ng kondo ay tila mga matang nanonood sa kanyang pagdurusa. Paulo, akala mo ba ay natapos na ang laro? Hindi mo alam. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na kabanata. Ang bahay na itinayo mo sa kasinungalingan ay ako mismo ang gigiba. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng taxi ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Laya. Nakatitig siya sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na naglalabo-labo dahil sa buhos ng langit. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang yakap ang folder na nakuha niya mula sa kondo. Ang mga papel sa loob nito ay hindi lamang mga dokumento. Ang mga ito ay mga ebidensya ng isang buhay na ninakaw, ng isang pagkataong ni Huracan, at ng isang pag-ibig na ginamit bilang patibong. Hindi siya umuwi sa bahay ng pamilya de Dios. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Paulo o ang mapang-aping na ngiti ni Gina nang hindi siya sumasabog. Nagpababa siya sa isang maliit at lumang gusali sa dulo ng isang tahimik na kalye. Doon matatagpuan ang opisina ni Attorney Jose Rivera, isang abogadong kilala sa pagtulong sa mga naaapi, isang taong may utang na loob sa kanyang tatay Nestor noong unang panahon. Ang pag-akyat sa makitid at madilim na hagdanan ay tila paglalakad patungo sa kailaliman ng isang digmaan. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng mga lumang libro at tinta ang sumalubong sa kanya. Isang mata ng lalaki na may seryosong mukha ang tumingin sa kanya mula sa likod ng isang tumpok ng mga papeles. Laya, anong nangyari sa iyo? Ang tanong ni Attorney Rivera, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang basang-basa at maputlang mukha ng dalaga. Walang imik na inilapag ni Laya ang folder sa lamesa. Kailangan ko ng tulong, attorney. Hindi para sa akin, kundi para sa katarungan ng tatay ko. Habang binabasa ng abogado ang mga dokumento, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba ang bawat segundong lumilipas ay may dalang hatol. Nakita ni Leah kung paano kumunot ang noo ng abogado at kung paano naging matigas ang anyo nito. Mabigat ito, Leah. Panimula ni Attorney Rivera habang ibinababa ang salamin sa mata. Ang titulo ng kondo ay legal na nakapangalan kay Gina. Sa mata ng batas, mahirap bawiin yon dahil kusang loob mong ibinigay ang pera kay Paulo. Ngunit ang insurance papers na ito ang magpapabagsak sa kanila. Ito ay malinaw na kaso ng fraud at tangkang panlilinlang. Mababawi ko ba ang lahat, attorney? Tanong ni Leah, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Mababawi natin ang pera, Leah. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi natin sila pwedeng sugurin ngayon. Kailangan nating hintayin ang tamang oras. Ang oras kung kailan sila ay kampante at nasa tuktok ng kanilang tagumpay. Doon natin sila bibitayin sa sarili nilang mga kasinungalingan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Ang kasal. Sa araw ng kasal natin ito gagawin. Sigurado ka ba rito, anak? Magiging masakit ito para sa'yo. Babala ng matanda. Mas masakit ang makitang nagpapakamatay sa trabaho ang tatay ko habang nilulustay nila ang buhay namin, attorney. Handa akong dumaan sa apoy. Masigurado ko lang na wala silang matatanggap kahit isang sentimo mula sa amin. Paglabas ni Leah sa opisina, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Naglakad siya pabalik sa bahay ni Paulo. Kailangan niyang maging isang mahusay na aktres. Kailangan niyang isuot muli ang maskara ng isang masunurin at tangang Leah.
Nadatnan niya si Paulo sa sala, may hawak na baso ng alak at tila malalim ang iniisip. Nang makita siya nito, agad na nagbago ang anyo ni Paulo. Bumalik ang mapanlinlang na tamis sa kanyang mga mata. Hon, saan ka galing? Kanina ka pa namin hinahanap ni Mama. Nag-alala kami sa'yo, sabi ni Paulo habang lumalapit at akmang yayakapin siya. Umiwas si Lia sa paraang parang pagod lang siya. Naglakad-lakad lang ako, Paulo. Masyado lang akong na-stress sa mga preparasyon. Pasensya na. Ayos lang, Hon. Intindihin mo na lang si Ate Gina kanina. Ha? Alam mo namang bugnutin yun dahil sa pressure sa trabaho. Magpahinga ka na. Dahil bukas ay kailangan nating pirmahan ang ilang dokumento para sa catering. Malambing na sabi ni Paulo, ang kanyang kamay ay humaplos sa pisngi ni Lia. Ang bawat haplos ni Paulo ay tila isang uod na gumagapang sa balat ni Lia, nakapaninindig balahibo at nakasusuka. Ngunit nanatili siyang tahimik. Tumingin siya sa mga mata ni Paulo at tumango. Sige Paulo, gagawin ko ang lahat para sa kasal natin. Lahat, sagot ni Lia. Sa loob ng kanyang isipan, idinugtong niya ang mga salitang hindi niya pwedeng sabihin. Dahil sa araw na yon, Paulo, hindi ako ang mawawalan. Sa harap ng altar, ipapakita ko sa buong mundo kung anong klaseng hayop ang nagtatago sa likod ng iyong mga ngiti. At sisiguraduhin kong wala kang matitirhan kundi ang rehas ng kulungan. Pagpasok ni Lia sa kanyang silid, kinuha niya ang cellphone at lihim na binuksan ng voice recorder. Ito na ang simula. Ang bawat salita, ang bawat banta, at ang bawat katusuhan ni Paulo ay itatala niya. Paano mo kayang matulog ng mahimbing, Paulo, habang ang bawat hininga mo ay isang pagnanakaw? Magpakasaya ka muna sa ngayon dahil ang bukas na inaasahan mo ay isang bangungot na ako mismo ang susulat. Lia, para sa atin naman ito. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka mag-aalinlangang pumirma. Isang maliit na pirma lang at masisiguro na natin ang kinabukasan ng magiging mga anak natin. Ang boses ni Paulo ay kasing tamis ng pulot, dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Lia habang sila ay nakaupo sa loob ng isang marangyang restaurant. Nakatitig si Lia sa pinggan ng steak sa kanyang harap. Ang presyo ng bawat hiwa ng karne doon ay katumbas na ng isang linggong sweldo ng kanyang ama sa palengke. Habang ang malambot na musika ay umaaling-awngaw sa paligid at ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng isang romantikong anyo sa mukha ni Paulo. Tanging lamig ang nararamdaman ni Lia. Alam niya, sa dulo ng gabing ito, ang credit card niya ang muling lalamunin ng bill ng restaurant na ito. Ang credit card na sagad na ang limit dahil sa mga luho ni Paulo. Dahan-dahang hinawakan ni Paulo ang kamay ni Lia sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa likod ng palad ng dalaga. Isang kilos na dati ay nagpapakilig kay Lia ng husto, ngunit ngayon ay tila ba paggapang ng isang malamig na ahas. Hon, alam mo namang ginagawa ko ang lahat para sa atin, di ba? Malambing na dugtong ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Lia. Puno ng huwad na pagsinta at manipulasyon. Ang loan na ito ay para sa expansion ng business natin. Kapag lumaki ang kita, hindi mo na kailangang magtrabaho. Mapapahinga na rin natin si Tatay Nestor. Hindi mo ba gusto yon? Ang mabigyan ng marangal na buhay ang tatay mo? Naramdaman ni Lia ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ginamit na naman ni Paulo ang kanyang ama. Alam ni Paulo na ang tanging paraan para mapasunod si Lia ay ang ipain ang kapakanan ni Tatay Nestor. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang dalubhasang paghabi ng lason. Unti-unting binabalot ang kanyang isipan sa guilt at obligasyon. Inilabas ni Paulo ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lamesa, kasunod ng isang makinang na gintong ballpen. Kailangan lang ng pirma mo rito bilang co-maker. Formalidad lang ito, Hon. Ako ang magbabayad. Kailangan lang ng pangalan mo dahil mas maganda ang credit score mo kaysa sa akin. Tinitigan ni Lia ang dokumento.
Ang mga numero doon ay nakahihilo, isang halagang sapat na upang ibaon siya sa utang habang buhay. Alam niya ang totoo. Ang loan na ito ay hindi para sa negosyo. Ito ay para pambayad sa mga utang ni Paulo kay Vanessa. O marahil ay pambili ng regalo para sa kabilang buhay nito. Nanginig ang mga daliri ni Leah habang inaabot ang ballpen. Nararamdaman niya ang titig ni Paulo, naghihintay, nagmamasid, tila isang mandaragit na nakahanda ng lumapa kapag nakuha na ang gusto. Sige na, Hon, pirmahan mo na. Para sa atin ito, bulong ni Paulo, muling hinaplos ang kanyang buhok. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila ba mas lalong bumibigat ang hangin sa loob ng restaurant. Inilapat ni Leah ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng papel. Isang guhit na lang at tuluyan na siyang magiging bilanggo ng lalaking ito. Isang guhit na lang at mailalagay niya sa panganib ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit bago pa man dumaiti ang tinta sa papel, naramdaman ni Leah ang pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang banayad ngunit paulit-ulit na pag-vibrate na tila ba isang babala mula sa langit. Kinuha ni Leah ang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalang nagpabagal sa tibok ng kanyang puso. Tatay Nestor. Agad siyang tumayo, tila ba nagising mula sa isang malalim na bangungot. Sandali lang, Paulo. Tumatawag si tatay. Baka may emergency. Ngayon pa talaga? Bakas ang inis sa boses ni Paulo, bagamat pilit itong itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sagutin mo na bilis, para matapos na natin itong dokumento. Lumayo ng kaunti si Leah at sinagot ang tawag. Ang boses ni Tatay Nestor sa kabilang linya ay mahina. Tila pagod na pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Leah, anak, pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang sabihing nakapagluto ako ng paborito mong sinigang. Kung hindi ka pa nakakakain, dumaan ka rito sa bahay natin sa probinsya. Miss na kita, anak. Ang simpleng boses ng kanyang ama ay tila isang malamig na tubig na nagpabagsak sa lahat ng manipulasyon ni Paulo. Sa kabilang linya, naririnig ni Leah ang ingay ng mga sako at ang hingal ng matanda. Doon niya napagtanto. Habang ang amang ito ay nag-iisip ng kanyang paboritong pagkain, ang lalaking nasa harap niya ay nag-iisip kung paano siya uubusin. Bumalik si Leah sa lamesa, ngunit hindi na niya hinawakan ng ballpen. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, at ang kanyang panga ay naggit-ngit sa matinding determinasyon. Paulo, hindi ko muna ito mapipirmahan ngayon. Kalmado ngunit matigas niyang sabi. Kailangan ako ni tatay. Uuwi muna ako sa amin. Nakita ni Leah ang panandaliang pagkabasag ng maskara ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at ang kanyang mga labi ay nag-igting. Ngunit mabilis din itong bumalik sa pagiging maamo. Pero Leah, kailangan ito ng bangko bukas. Sabi ko, hindi mo na ngayon, Paulo. Pagputol ni Leah, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi pa narinig ni Paulo kailanman. Ang pamilya ko ang prioridad ko. At kung mahal mo talaga ako, maiintindihan mo yon. Kinuha ni Leah ang kanyang bag at mabilis na naglakad palabas ng restaurant. Iniwan si Paulo na mag-isa, kasama ang folder ng loan at ang makinang nagintong ballpen na walang silbi. Sa labas, ang hangin sa gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Tila isang pangakong hindi na mababali. Hanggang kailan mo kayang gamitin ang pag-ibig bilang isang patibong? Paulo, bago mo mapagtantong ang biktima mo, ay natuto na ring mangaso. Huwag kang malulungkot, anak. Ang tanging yaman nating natitira, masaya kong ibinigay para sa kaligayahan mo. Balang araw, titingalain ka ng lahat at wala nang hahamak sa dugo natin. Ang boses ni Tatay Nestor ay nanginginig sa kagalakan, ngunit ang bawat salita niya ay tila mga patak ng asido na tumutulo sa sugatang puso ni Leah. Nakatayo si Leah sa pintuan ng kanilang maliit na dampa sa probinsya. Ang amoy ng usok mula sa sinisindihang panggatong
At ang bango ng kumukulong sinigang ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama na nakaupo sa sahig, hawak ang isang luma at kupas na sobre, tila gumuho ang langit sa kanyang paningin. Dahan-dahang lumapit si Leah. Napansin niya ang kawalan ng isang bagay sa dingding ng kanilang bahay, ang nakwadrong dokumento ng kanilang kaisa-isang lupain, ang maliit na sakahan na pinagbuwisan ng buhay ng kanyang yumaong ina at ng kanyang ama sa loob ng 4 na dekada. Tay, nasaan ang titulo ng lupa natin? Ang tanong ni Leah ay halos pabulong. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang hinihintay ang sagot. Ngumiti si Nestor, isang ngiting puno ng sakripisyo. Ibinenta ko na, Leah. Kinausap ako ni Paulo nung 1 linggo. Sabi niya, kailangan niyo raw ng pandagdag para sa inyong bagong bahay at para sa engranding reception. Ayaw kong pumasok ka sa pamilya nila na wala kang dalang anuman. Gusto ko, maramdaman nila na may halaga ka. Napahawak si Leah sa gilid ng kawayang mesa upang hindi siya matumba. Ang hanging pumasok sa kanyang baga ay tila naging mga tinik. Ibinenta ng kanyang ama ang huling alaala ng kanilang pamilya dahil sa panloloko ni Paulo. Ang lupang dapat ay magiging pahingahan ng matanda ay naging barya na lamang sa kamay ng isang mandarambong. Eksakto sa sandaling iyon, ang tunog ng pag-andar ng isang sasakyan ay narinig sa labas ng bakuran. Ang paghinto ng makina at ang pagbukas ng pinto ay naghudyat ng pagdating ng taong pinakakinasusuklaman ni Leah. Pumasok si Paulo sa loob ng dampa, suot ang isang mapanlinlang na ngiti. Agad siyang lumapit kay Nestor at nagmano, isang kilos ng paggalang na tila ba isang insulto sa harap ni Leah. Tay Nestor, pasensya na po kung ngayon lang ako nakarating. Marami lang pong inasikaso sa opisina. Malambing na sabi ni Paulo. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay tila nanunubok. Tinitingnan kung may alam na ang dalaga. Ayos lang, Paulo. Halika, maupo ka. Heto na ang napag-usapan natin. Sabi ni Nestor habang iniabot ang sobrang naglalaman ng perang bunga ng pagbebenta ng lupa. Gamitin niyo ito nang maayos para sa kinabukasan niyo. Nakita ni Leah kung paano kinuha ni Paulo ang sobre. Ang mga daliri nito ay tila kuko ng isang agila na sumisunggab sa biktima. Nakita niya ang panandaliang pagkislap ng kasakiman sa mga mata ni Paulo bago ito mabilis na itinago sa ilalim ng isang seryoso at mapagpakumbabang mukha. Maraming salamat po, Tay. Hindi ko po ito makakalimutan. Sisiguraduhin ko pong magiging reyna si Leah sa araw ng aming kasal. Pangako ni Paulo habang maingat na ibinubulsa ang pera sa loob ng kanyang mamahaling jacket. Gusto ni Leah na sumigaw. Gusto niyang agawin ang sobre at isampal ito sa mukha ni Paulo. Ngunit nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pag-asa. Ang mga balikat nito ay tila gumaan dahil sa paniniwalang natulungan niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung sasabihin ni Leah ang katotohanan ngayon, baka hindi kayanin ng puso ng matanda. Ang bigat ng katotohanan ang lahat ng kanyang sakripisyo ay napunta lamang sa isang traidor. Dahan-dahang lumapit si Paulo kay Leah Ahilia at inakbayan siya. Ang bigat ng kanyang braso sa balikat ni Leah ay tila isang malaking bato na nagpapahirap sa kanyang paghinga. "Oh, Hon, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ka ba masaya? Napakabait talaga ni Tatay Nestor sa atin." Bulong ni Paulo sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay tila isang nakalalasong hamog na natiling matigas ang katawan ni Leah. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Paulo. Sa loob ng kanyang puso, ang huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan ay tuluyan ng naputol. Ang bawat sentimong nasa bulsa ni Paulo ngayon ay magiging mitya ng kanyang sariling pagsabog. "Masaya ako, Paulo. Sobrang saya," sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Dahil ngayon,
Alam ko na kung gaano kalaki ang utang na dapat mong bayaran. Ngumiti si Paulo. Hindi napansin ang talim sa mga salita ni Leah. Inaya niya ang dalaga na lumabas para pag-usapan ang mga huling detalye. Habang naiwan si Nestor sa loob, masayang inaasikaso ang kanilang hapunan. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hinigpitan ni Paulo ang pagkakahawak sa braso ni Leah. Siguraduhin mo lang na hindi magbabago ang isip mo tungkol sa loan sa bangko bukas, Leah. Dahil kung hindi, baka bawiin ng mga buyer ang pera ni tatay at mawalan siya ng tirahan. Ayaw nating mangyari iyon, di ba? Ang banta ni Paulo ay tila isang malamig na kutsilyong idiniin sa kanyang lalamunan. Naiwan si Leah na nakatitig sa kanyang ama sa loob ng dampa, habang ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang lumalamon sa kanilang paligid. Paano mo nakakayanang ubusin ang isang matandang walang ibang ginawa, kundi ang magmahal, Paulo? Habang hawak mo ang perang iyan, nararamdaman mo ba ang bawat patak ng pawis na naging dugo na ngayon sa iyong mga kamay? Masyado nang matagal ang drama na ito, Paulo. Nakakasuka na ang amoy ng kahirapan na daladala mo tuwing galing ka sa kanila. Kailan mo ba tuluyang itatapon ang basurang yan? Ang boses na yon ay kasing talim ng kristal, maarte, at puno ng puot. Ito ay boses ng isang babaeng sanay na makuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng daliri. Nakatayo si Leah sa likod ng isang malaking haligi ng marmol sa loob ng pinaka-eksklusibong mall sa lungsod. Ang kanyang suot na kupas na blusa at luma na maong ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng nagkikinangang paligid. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang hininga ay tila gustong huminto sa bawat salitang naririnig niya mula sa kabilang panig ng haligi. Doon, sa loob ng isang tanyag na jewelry shop, nakita niya si Paulo. Ngunit hindi ito ang Paulo na nakilala niya sa loob ng 5 taon. Ang Paulo na nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng isang mamahaling suit, nakangiti ng may paghanga, at ang kanyang mga kamay ay masuyong nakahawak sa baywang ng isang babaeng tila galing sa isang pahina ng fashion magazine, si Vanessa Valderrama. Ang babaeng ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang babaeng ito ang tunay na bride na tinutukoy sa mga dokumentong nakita niya. Nakasuot si Vanessa ng isang pulang dress na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga diamanteng tila kumukutya sa bawat patak ng pawis ni Tatay Nestor. Kaunting tiis na lang, Vanessa. Malambing na sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamba na kailanman ay hindi naramdaman ni Leah. Kailangan lang nating makuha ang huling pirma niya sa bangko at ang lahat ng pera mula sa pagbebenta ng lupa ng matanda. Pagkatapos nyon, ang kasal natin sa hotel ang magiging balita sa buong bansa. Si Leah, siya ay gagamitin lang natin para bayaran ang lahat ng utang natin bago natin siya tuluyang iwan sa kangkungan. Naramdaman ni Leah ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa kanyang buong mukha. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling braso hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang hapdi na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang puso. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan, ay turing sa kanya ay isang kasangkapan lamang, isang hagdanan na tatapakan at pagkatapos ay sisipain kapag nasa itaas na. Nakita ni Leah kung paano kumuha si Paulo ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Ang perang galing sa huling yaman ni Tatay Nestor. Inabot ito ni Paulo sa sales clerk para pambayad sa isang napakarangyang kwintas na isinuot niya kay Vanessa. Bagay na bagay sa iyo, mahal, bulong ni Paulo sabay halik sa balikat ni Vanessa. Huwag kang mag-alala. Ang kasal na gaganapin sa simbahan kasama si Leah ay palabas lang para sa mga investors at para makuha ang mga regalo at cash donations. Pero sa gabi, sa harap ng tunay na alta sosyedad, ikaw ang tanging babaeng pakakasalan ko. Tumawa si Vanessa, isang tawang puno ng panguuri.
Siguraduhin mo lang, Paulo, dahil ayokong may bahid ng amoy palengke ang magiging buhay natin. Nakakasuka isipin na ang perang ginagamit natin ngayon ay galing sa isang matandang kargador. Napapikit si Lia ng mariin. Ang imahe ng kanyang ama na nagbubuhat ng sako sa ilalim ng mainit na araw ay malinaw na nagpakita sa kanyang isipan. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Nestor ay ginagamit na ngayon para palamutian ang katawan ng babaeng humahamak sa kanila. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay tila ba naglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang sabunutan si Vanessa at luraan sa mukha si Paulo. Ngunit nanatiling matigas ang kanyang kalooban. Hindi rito magtatapos ang lahat. Hindi sa isang simpleng eksena sa mall. Habang papalayo si Lia, narinig niya ang huling hirit ni Vanessa na tila isang sumpa na bumaon sa kanyang kaluluwa. Kailan mo ba tatapusin ang laro niyo ng babaeng kargador na yon, Paulo? Masyado nang nakakaumay ang pagmumukha niya sa mga social media posts mo. Huminto si Lia sa dulo ng pasilyo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang salamin. Isang babaeng sugatan, api at tila walang laban. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagsimulang maglaro. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi natutupok ang lahat ng kasinungalingan ni Paulo. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong pagiging hari sa ibabaw ng mga nakaw na alahas, Paulo? At ikaw, Vanessa, handa ka na bang isuot ang korona ng kahihiyan na ako mismo ang maglalagay sa iyong ulo? Huwag mong dungisan ang masayang gabing ito ng iyong presensya, Laya. Doon ka muna sa likod at siguraduhin mong hindi nauubusan ng malamig na inumin ang mga bisita ni Paulo. Nakakahiya naman sa mga taga-alta sosyedad na naririto kung makikita nilang ang mapapangasawa ng anak ko ay mukhang galing sa labada. Ang boses ni Aling Mila ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng panginginig sa buong katawan ni Lia. Nakatayo si Lia sa madilim na sulok ng malawak na garden ng mga dediyos. Ang gabi ay maliwanag, pinalalamutian ng mga mamahaling string lights na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato at ang mahihinhang halakhak ng mga bisita ay tila isang symphony ng pangungutya sa kanyang pandinig. Hawak ni Lia ang isang mabigat na tray ng baso. Ang kanyang mga kamay ay namamanhid na sa lamig ng yelo, ngunit mas matindi ang pamanhid na nararamdaman niya sa kanyang puso. Pinanood niya mula sa malayo si Paulo. Nakasuot ito ng isang puting tuxedo, mukhang isang prinsipe na galing sa isang fairy tale. Hawak nito ang isang baso ng champagne at masayang nakikipag-usap sa mga negosyanteng kaibigan nito. Wala roon si Tatay Nestor. Pinili ni Lia na iwan ang kanyang ama sa kanilang maliit na tinutuluyan upang hindi na nito maranasan ang ganitong uri ng pagtrato. At nagpapasalamat siya sa desisyong yon dahil ang gabing ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa isang kasinungalingang siya ang nagpondo. Dahan-dahang lumapit si Lia sa catering area upang kumuha ng dagdag na supply. Doon, nakita niya ang head waiter na may hawak na logbook. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at pasimpleng sumilip sa nakasulat na billing statement. Nanigas ang kanyang mga paa. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa matinding gulat at puot. Ang pangalan sa billing address ay sa kanya, Lia Santos. Ang perang ginamit ay ang perang galing sa lupang ibinenta ni Tatay Nestor. Ngunit ang nakasulat na okasyon ay hindi Wedding of Paulo and Lia. Ang nakasulat sa malalaking letra ay Pre-Wedding Celebration of Paulo de Dios and Vanessa Valderrama. Naramdaman ni Lia ang mara na pagpintig ng kanyang ugat sa sentido. Ang bawat subo ng pagkaing kinakain ng mga bisitang iyon, ang bawat lagok ng alak, ay binayaran ng dugo at pawis ng kanyang ama para sa ibang babae. Ang pamilya ni Paulo ay ginagawang katulong ang tunay na nagbayad para sa piging na hindi para sa kanya. Laya! Ano pang tinatayo-tayo mo riyan?
Sigaw ni Gina na biglang sumulpot mula sa likuran. Nakasuot ito ng isang eleganteng gown na alam ni Leah na binili gamit ang kanyang credit card. Dalhin mo na ang mga appetizers doon sa table ni na Vanessa. Siguraduhin mong maayos ang pagkakalagay dahil napakasilan ng panlasa ng magiging tunay na reyna ng pamilyang ito. Tiningnan ni Leah si Gina ng diretso sa mga mata. Isang matalim na tingin na nagpatahimik sandali sa mapangaping tawa ng kanyang sister-in-law. Huwag kang mag-alala, Ate Gina. Ang boses ni Leah ay kasing lamig ng yelong hawak niya. Sisiguraduhin kong malalasahan ninyong lahat ang tunay na halaga ng bawat sentimong ibinayad ko rito. Walang matitira, lahat ay mabubusog sa katotohanan. Hindi na hinintay ni Leah ang sagot ni Gina. Kinuha niya ang tray at naglakad patungo sa gitna ng selebrasyon. Habang dumadaan siya sa tabi ni Paulo, naramdaman niya ang titig nito. Isang titig na puno ng babala at pagmamaliit. Tila ba sinasabi nitong manahimik ka at gawin ang trabaho mo. Pagdating ni Leah sa dulo ng garden, malapit sa kalsada, nakita niya ang isang delivery van na dumating. Hindi ito catering. Ito ay isang logistics company. Nakita niya ang mga tauhan ni Paulo na lihim na inilalabas ang mga mamahaling regalo at cash boxes mula sa isang silid at isinasakay sa van. Agad na lumapit si Leah at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Narinig niya ang pag-uusap ng driver at ng isa sa mga tauhan ni Paulo. Sigurado ba kayong ililipat na ito agad mamayang madaling araw sa bagong kondo ni Ma'am Vanessa? Tanong ng driver. Oo, utos ni Sir Paulo. Pagkatapos ng seremonya bukas sa simbahan, kasama ang babaeng yon. Dadaan lang sila sa reception para kunin ang mga huling envelope at diretso na silang tatakas patungong airport kasama si Ma'am Vanessa. Iiwanan na lang nilang mag-isa ang babaeng kargador doon sa hotel para bayaran ang lahat ng bill. Ang bawat salitang narinig ni Leah ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang huling natitirang pasensya. Ang plano ay hindi lang siya iwan. Ang plano ay ibaon siya sa utang at kahihiyan habang ang lahat ng nakuhang pera ay itatakas ni Paulo kasama ang kanyang tunay na mahal. Napahawak si Leah sa puno. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa magaspang na balat nito hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Nagnininga sa isang apoy na mas maliwanag pa sa mga string lights sa paligid. Isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang huling hiling bago ang bitay. Paulo, handa ka na bang makita ang lahat ng iyong itinatagong dumi na lumutang sa harap ng altar? At handa ka na bang malaman na ang babaeng inaakala mong tanga ay siya palang susunog sa iyong daan, patungong kalayaan? Tumingala si Leah sa madilim na langit. Bukas, sa pagsikat ng araw, hindi lang isang kasalang magaganap, isang paghuhukom ang darating na hindi niyo kailanman malilimutan. Ang bawat paghinga ng bahay na ito ay tila isang nakalalasong bulong na pilit na nagtataboy kay Leah palayo. Madilim ang buong paligid. Tanging ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng anino sa mga kagamitang binayaran ni Leah, ngunit hindi kailanman naging kanya. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mahimbing na hilik ni Paulo, ang himig ng isang taong walang konsensya, natutulog ng mahimbing sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan. Dahan-dahang kumilos si Leah. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay maingat. Tila ba nakikipaglaro siya sa isang halimaw na ayaw niyang magising. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili, kundi para sa huling pagkakataon na mailigtas ang natitirang dangal ng kanyang ama. Pumasok siya sa maliit na silid sa likod ng kusina, kung saan pinatulog ni Paulo si Tatay Nestor para hindi makaabala sa mga bisita. Nakita niya ang kanyang ama na natutulog ng nakaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader at ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay nakapatong sa kanyang kandungan.
Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng matanda ay tila isang mabigat na pasanin na gustong bitbitin ni Leah. Tay, gising po, bulong ni Leah habang marahang hinahaplos ang balikat ng ama. Nagising si Nestor, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan, ngunit agad ding nagliwanag nang makita ang anak. Laya, anak, bakit gising ka pa? Araw na ng kasal mo bukas, dapat ay nagpapahinga ka. Tay, wag po kayong maingay. Kailangan nating umalis dito ngayon din. Sabi ni Leah, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatanggihan. Bakit anak? Saan tayo pupunta? Paano ang kasal? Tanong ng matanda, ngunit hindi na naghintay ng sagot si Leah. Kinuha niya ang maliit na bag ng kanyang ama, ang bag na naglalaman ng iilang piraso ng lumang damit at ang kupas na litrato ng kanyang ina. Iyon lang ang kinuha nila. Lahat ng gamit na binili ni Leah para sa bahay na ito ay iniwan niya. Ang mga iyon ay mantsado na ng kataksilan ni Paulo at ayaw na niyang madala pa ang kahit anong alaala ng lalaking iyon. Lihim silang lumabas sa likurang pinto. Ang hangin sa labas ay kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng pamilya de Dios, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang ginhawa sa kanyang mga baga. Habang tinatahak nila ang madilim na pasilyo patungo sa gate ng subdivision, mahigpit na nakakapit si Nestor sa braso ng kanyang anak. Leah, hindi ko naiintindihan. May problema ba kayo ni Paulo? Tanong muli ni Nestor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Te, magtiwala lang po kayo sa akin. Sisiguraduhin ko pong walang sino mang muling yuyurak sa inyo. Ngayon, ilalayo ko muna kayo rito. Sagot ni Leah habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa unahan, hindi lilingon sa likod kahit kailan. Nakarating sila sa main gate ng subdivision. Ang malalaking bakal na pinto ay sarado na at tanging ang maliit na posteng ilaw sa tapat ng guardhouse ang nagbibigay ng liwanag. Doon, nakita sila ng isang security guard na nakaupo at tila nagbabantay sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng pagpihit ng silya ng guard ay tila isang malakas na babala sa gitna ng katahimikan. Tumayo ang gwardiya, inayos ang kanyang uniforme at tinitigan ng mag-ama na may dalang mga bag sa ganitong oras ng madaling araw. Huminto si Leah. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ama sa kanyang braso. Ang takot ni Nestor ay tila ba dumadaloy patungo sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila ba naghahanap ng anumang kahina-hinalang kilos mula sa kanila. Itinapat nito ang hawak na flashlight sa kanilang direksyon. Ang liwanag nito ay tila isang mapanghusgang mata na nambubulag sa paningin ni Leah. Ma'am Leah, akala ko po ba ay ikakasal kayo bukas? Tanong ng gwardiya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at hinala. Bakit po dala niyo ang mga gamit niyo? At saan po kayo pupunta kasama ang matanda sa ganitong oras? Napahawak si Leah ng mahigpit sa strap ng kanyang bag. Tumingin siya sa gwardiya. Pagkatapos ay sa madilim na kalsada, sa labas ng gate, na tila ba ang kalayaan ay abot kamay na niya. Ngunit may isang pader na humaharang. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras na nagbibigay ng pagkakataon kay Paulo na magising at hulihin sila. Anong ibig sabihin nito, ma'am? May utos po si Sir Paulo na bawal lumabas ang kahit sino mula sa bahay niyo ngayong gabi nang wala siyang pahintulot. Saan po kayo pupunta? Sino ba ang nagpapakain sa iyo rito, Manong? Sino ba ang nagbabayad ng buwanang asisya ng bahay na yan na pinagtatrabahuhan mo? Si Paulo ba? O ako? Ang boses ni Leah ay kasing talim ng isang labaha, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa, ngayon ay tila dalawang nagniningas na uling na nakatitig ng diretso sa gwardiya. Napatigil ang gwardiya. Ang flashlight na hawak nito
ay dahan-dahang bumaba, tila nawalan ng lakas sa harap ng matinding awtoridad na bumabalot kay Leah. Alam ng lahat sa subdivision na ito na si Leah ang may hawak ng pitaka, na siya ang naglalakad araw-araw patungo sa trabaho habang si Paulo ay nagpapakasarap sa loob ng air-conditioned na sasakyan. Buksan mo ang gate, Manong. Ngayon din. Kung ayaw mong bukas na bukas din ay mawalan ka ng lisensya dahil sa pakikipagsabwatan sa isang magnanakaw. Dagdag ni Laya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Dahan-dahang inabot ng gwardiya ang susi. Ang tunog ng pagkakalampag ng bakal sa gate ay tila isang hudyat ng kalayaan para kay Laya at Nestor. Habang bumubukas ang malalaking pinto, hindi lumingon si Leah. Hinila niya ang kanyang ama patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Pagpasok nila, naramdaman ni Laya ang panginginig ng mga kamay ni Nestor, kaya mahigpit niya itong hinawakan. "Te, malapit na. Konting tiis na lang." Bulong niya habang pinagmamasdan ng subdivision na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Mabilis na lumipas ang mga oras. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unting hinalinhinan ng maputlang liwanag ng bukang liwayway. Ngunit para kay Laya, ang araw na ito ay hindi simula ng isang bagong buhay bilang asawa, kundi ang simula ng isang malawakang paglilinis. Nakarating sila sa isang hotel, malayo sa lugar ni na Paulo. Doon, sinalubong sila ni Attorney Rivera. Inabot ng abogado kay Leah ang isang malaking box. Sa loob nito ay ang kanyang isusuot para sa kasal. "Handa ka na ba, Leah?" tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong pag-aalala. "Higit pa sa handa, attorney. Gusto kong makita nila ang kulay ng kanilang sariling mga kaluluwa." Sagot ni Leah habang hinahaplos ang tela ng damit sa loob ng kahon. Samantala, sa loob ng isang marangyang simbahan sa gitna ng lungsod, ang paligid ay puno ng mga bulaklak na puti at ginto, mga bulaklak na binayaran ng huling sentimo ni Tatay Nestor. Ang amoy ng insenso at ang mahinhing tugtog ng organ ay nagbibigay ng isang banal na anyo sa lugar. Naroon ang mga tanyag na negosyante, ang pamilya de Dios, na suot ang kanilang pinakamagarang mga gown at suit, at syempre, si Paulo. Nakatayo si Paulo sa harap ng altar, tila isang mapagkumbabang Ginoo. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina na si Aling Mila, na panakanakang tumitingin sa kanyang mamahaling relo. Nasaan na ba ang babaeng iyon? Late na tayo ng 30 minuto. Siguraduhin lang niyang sisipot siya, kundi ay malaking kahihiyan ito, bulong ni Aling Mila nang may pagkairita. "Huwag kang mag-alala, ma. Sisipot iyon. Kailangan niya ako. Hindi niya kayang iwan ang kasalang ito dahil alam niyang sa akin lang siya magkakaroon ng marangal na pangalan." Kampanteng sagot ni Paulo, bagamat may kaunting kaba na siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. Ang lahat ng mga bisita ay sabay-sabay na lumingon. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa buong gusali. Inaasahan ng lahat na makakakita sila ng isang bride na nakasuot ng napakagandang puting gown, umiiyak sa saya habang naglalakad patungo sa kanyang minamahal. Ngunit hindi iyon ang nakita nila. Isang babae ang pumasok, nakataas ang noo at may matatag na mga hakbang. Ngunit ang suot niya ay hindi puti. Ang suot ni Leah ay isang mahabang gown na kasing itim ng gabi, kasing dilim ng puot na kanyang kinikimkim. Walang belo ang kanyang muka. Tanging ang kanyang mga mata na tila kislap ng isang matalim na espada ang nakatuon kay Paulo. Ang mga bulong ng mga bisita ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Nakita ni Leah ang pagkaputla ng mukha ni Aling Mila at ang pagbagsak ng panga ni Paulo. Si Gina, na nakaupo sa unang row, ay tila nakakita ng isang multo at napahawak sa kanyang leeg. Nagpatuloy sa paglalakad si Leah patungo sa altar. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ng simbahan ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapahiwatig ng katapusan ng pamilya de Dios.
Huminto siya sa tapat ni Paulo, na ngayon ay nanginginig na ang mga kamay. Lia, anong anong ibig sabihin nito? Bakit itim ang suot mo? Nanginginig na tanong ni Paulo, sinusubukang panatilihin ang kanyang huwad ng ngiti sa harap ng mga bisita. Tumingin si Lia sa paligid, sa mga taong naroroon, at pagkatapos ay muling itinuon ang kanyang paningin kay Paulo. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng simbahan, malakas at malinaw. Itim, Paulo? Dahil ang araw na ito ay hindi isang kasal. Ang araw na ito ay ang libing ng iyong mga kasinungalingan. Lia, ano bang kalokohan ito? Nagmamasid ang lahat ng mga kagalang-galang na panauhin natin. Huwag mo kaming ipahiya, anak. Baka masama lang ang pakiramdam mo. Ang boses ni Aling Mila ay nanginginig, hindi sa pag-aalala, kundi sa takot na ang bawat mata sa loob ng simbahan ay nakatuon na sa kanilang pamilya. Sinubukan niyang lumapit kay Lia upang hawakan ang braso nito, ngunit isang matalim na tingin mula sa dalaga ang nagpatigil sa matanda. Ipagpaumanhin niyo po, mga panauhin. Ang boses ni Lia ay umalingawngaw sa bawat sulok ng gusali, kasing linaw ng tunog ng kampana. Ang suot kong ito ay hindi para sa kasal. Ito ay para sa pagluluksa. Pagluluksa sa 5 taon kong pagkabulag sa isang lalaking ang tanging minahal ay ang aking bulsa. Narinig ang mabilis na pagbulong-bulungan ng mga tao. Ang mga flash ng camera mula sa mga cellphone ay tila mga kidlat na tumatama sa namumutlang mukha ni Paulo. Hindi na alam ni Paulo kung saan titingin. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong Ginoo ay unti-unti nang natutunaw sa harap ng altar. Lia, mahal, pag-usapan natin ito sa labas. Marahil ay na-stress ka lang sa preparasyon. Pilit na amans ni Paulo, ang kanyang boses ay paus na sa kaba. Preparasyon para sa alin, Paulo? Matigas na tanong ni Lia. Inabot niya ang isang makapal na folder mula kay Attorney Rivera na ngayon ay nakatayo na rin sa kanyang tabi. Preparasyon ba para sa kasal natin? O preparasyon para sa pagtakas niyo ni Vanessa Valderrama? Mamayang gabi, gamit ang perang ninakaw niyo sa itinatangi kong ama. Sa pagbanggit sa pangalan ni Vanessa, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Mabilis na tumayo si Gina mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing pula na ng kanyang gown sa tindi ng galit at takot. Wala kang ebidensya. Sinisiraan mo lang ang kapatid ko. Sigaw ni Gina, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Lia sa pamamagitan ng salita. Binuksan niya ang folder at isa-isang inihagis ang mga dokumento sa paanan ni Paulo. Ang bawat papel na lumilipad sa hangin ay tila mga piraso ng katotohanang sumasampal sa pamilya de Dios. Heto ang titulo ng kondo na pinaghirapan ko, na lihim ninyong ipinangalan kay Gina. Sigaw ni Laya. Heto ang mga resibo ng withdrawal mula sa account ng Tatay Nestor ko na pinirmahan mo ng walang pahintulot. At heto ang pinakamasakit sa lahat. Inilabas ni Laya ang insurance policy na kinuha ni Paulo sa ilalim ng kanyang pangalan. Kinuha mo ang insurance na ito para sa akin, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil ang benepisyaryo ay si Vanessa Valderrama. Balak mo akong ibaon sa utang at marahil ay itapon na lang na parang basura pagkatapos mong makuha ang lahat sa amin. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging nakabibingi. Ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Paulo ay isa-isang tumayo at lumayo sa altar. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang reputasyong iningatan ng pamilya de Dios sa loob ng maraming taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Wala kayong puso! Sigaw ng isang matandang babae mula sa hanay ng mga bisita. Pati ang matandang kargador, hindi niyo pinatawad. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas muli ang pinto ng simbahan. Pumasok ang ilang mga tauhan ng kapulisan. Kasunod si Tatay Nestor na inaalalayan ng isa pang abogado. Ang pagpasok ng kanyang ama ay tila naging hudyat ng tuluyang pagbagsak ni Paulo.
Napaluhod si Paulo sa harap ng altar. Ang kanyang tuksido ay tila naging isang kulungang nagpapahirap sa kanyang paghinga. Paulo de Dios, ikaw ay inaaresto sa kasong fraud, theft, at falsification of documents. Ang boses ng pulis ay mariin habang papalapit sa altar. Tumingin si Lia kay Paulo sa huling pagkakataon. Walang galit, walang luha, tanging isang malalim na awa para sa isang taong ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa ginto. Tinalikuran niya ang lalaking muntik nang sumira sa kanyang buhay at naglakad patungo sa kanyang ama. Lia! Ang tanging nasabi ni Paulo habang kinakabitan siya ng posas. Patawarin mo ako. Hindi lumingon si Laya. Ang tunog ng kanyang itim na gown na sumasayad sa sahig ng simbahan ay tila huling pahina ng isang madilim na kabanata. Paglabas niya sa pintuan ng simbahan, sinalubong siya ng sariwang hangin at ng mainit na yakap ni Tatay Nestor. Tapos na, Tay. Wala na silang makukuha sa atin. Bulong ni Lia habang nakatingala sa langit. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, isang malakas na sigaw mula sa loob ng simbahan ang narinig. Ang boses ni Vanessa Valderrama, nakakadating lang, galit na galit dahil sa pagkaantala ng kanyang mga plano. Isang bagong kaguluhan ang nagsisimula, ngunit para kay Laya, ang tunay na laban ay tapos na. Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng sinulid upang gumaling. Minsan, ang sapat na distansya at ang pagtanggap sa katotohanan ang pinakamabisang gamot. Ang mga salitang ito ang paulit-ulit na naririnig ni Lia sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa beranda ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay. Malayo na ito sa subdivision ni Paulo, malayo sa ingay ng lungsod na minsang lumamon sa kanyang pagkatao. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang maganap ang iskandalo sa simbahan. Ang balitang iyon ay tila isang malaking sunog na tumupok sa reputasyon ng mga de Dios. Ngunit para kay Lia, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang pinupusasan si Paulo, kundi ang maramdaman ang kapayapaan sa tuwing gigising siya sa umaga na wala nang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Paulo sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling tuksedo ay pinalitan na ng kulay kahel na uniforme ng preso. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang bawat gabi niya ay puno ng pagsisisi, hindi dahil nasaktan niya si Lia, kundi dahil nawala sa kanya ang marangyang buhay na akala niya ay abot kamay na niya. Si Vanessa Valderrama. Sa unang araw pa lang ng pagkakakulong ni Paulo ay tinalikuran na siya nito. Ang babaeng akala ni Paulo ay kanyang magiging kakampi ay siya pa palang unang nagsumite ng mga karagdagang ebidensya ng panloloko ni Paulo upang iligtas ang sarili nitong pangalan. Sa huli, ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng kasakiman ay gumuho rin sa gitna ng sarili nitong dumi. Samantala, si Gina ay pinalayas na sa Unit 1205. Ang kondo na ipinangalan sa kanya ay nabawi ni Lia sa tulong ni Attorney Rivera matapos mapatunayang ang perang pambayad ay galing sa ilegal na paraan at panlilin lang. Nakita ng mga kapitbahay kung paano kinaladkad ni Gina ang kanyang mga maleta sa kalsada, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit wala ni isa ang tumulong sa kanya. Ang mga taong dati ay hinahamak niya ay sila pa ngayong nanonood sa kanyang pagbagsak. Isang hapon, habang nag-aayos si Lia ng kanyang mga gamit, isang sulat ang dumating. Ito ay galing sa bangko. Dahil sa mga ebidensyang naisumite, ang lahat ng utang na pilit na ipinapasan sa kanya ni Paulo ay kinansela na. Higit pa rito, naibalik din ang malaking bahagi ng perang nakuha mula sa account ni Tatay Nestor. Lumabas si Lia sa likod ng bahay at nakita ang kanyang ama. Si Nestor ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman sa kanilang bagong maliit na farm. Wala na ang mga sako ng bigas sa kanyang balikat, wala na ang nanginginig na binti
dahil sa pagod. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay muling nagniningning sa pag-asa. Lia anak, halika rito. Tingnan mo ang mga itinanim nating gulay. Namumukadkad na sila. Masayang tawag ni Nestor. Lumapit si Lia at niyakap ang kanyang ama mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa matitigas at mapagmahal na balikat ng matanda. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Hindi ito ang 4 na sulok ng isang mamahaling kondo, kundi ang init ng pagmamahal ng isang pamilyang hindi ka kailanman tatalikuran. Tay, salamat po. Salamat dahil hindi kayo bumitaw sa akin. Bulong ni Lia. Ako dapat ang magpasalamat, anak. Dahil sa'yo, muli kong naramdaman na may halaga ang bawat patak ng pawis ko. Sagot ni Nestor habang hinahaplos ang kamay ng anak. Pumasok muli si Lia sa loob ng bahay at humarap sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang itim na gown ng pagluluksa. Ngayon, suot niya ay isang simpleng puting damit na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Ang mga pilat sa kanyang puso ay mananatili, ngunit hindi na bilang tanda ng sakit, kundi bilang tanda ng kanyang lakas. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagpapakulo ng tubig sa takure. Ang banayad na tunog ng sumisitsit na singaw ay tila isang himig ng bagong simula. Naghanda siya ng kape para sa kanilang mag-ama. Ang bawat galaw niya ay puno ng dahan at pasasalamat. Isang tanong ang huling pumasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa malawak na bukirin. Hanggang kailan mo kayang magtiis bago mo piliing palayain ang iyong sarili? Ngayon, alam na ni Lia ang sagot. Ang paglaya ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha ng may tapang at dignidad. Ang buhay ay tila isang salamin. Kung ano ang ibinigay mong katapatan, iyon din ang babalik sa iyo. At para kay Laya, ang kanyang salamin ay muling naging malinaw. Sumasalamin sa isang babaeng hindi na kailanman magpapaapi sa ngalan ng huwad na pag-ibig. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa sandaling hindi na kumikirot ang iyong puso kapag naaalala mo ang mga taong minsang sumira sa iyong mundo. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang madilim na kabanata ng buhay ni Lia ay tuluyang maisara sa harap ng altar. Ngayon, ang bawat umaga niya ay hindi na nagsisimula sa kaba o pag-aalala kung sapat ba ang perang nasa kanyang pitaka para sa luho ng iba. Sa halip, ang bumubungad sa kanya ay ang amoy ng basang lupa, ang awit ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana, at ang payapang mukha ng kanyang tatay Nestor. Nakatayo si Lia sa gitna ng kanilang maliit na taniman ng kape. Ang mga puno ay nagsisimula ng mamunga. Ang bawat butil ay tila mga hiyas na bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na barako. Ang usok nito ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha habang tinatanaw niya ang papalubog na araw sa likod ng mga bundok. Tinatanong ng marami, napatawad na ba niya si Paulo? Huminga ng malalim si Lia. Ang pagpapatawad sa kanyang pananaw ay hindi ang muling pagtanggap sa nagkasala. Ito ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang galit na minsang naging kadena sa kanyang mga paa. Hindi na siya nagagalit kapag naririnig ang balitang si Paulo ay nananatili pa rin sa loob ng selda o si Gina ay nagtatrabaho na ngayon ng marangal ngunit mahirap upang mabuhay. Ang kanilang kapalaran ay hindi na bahagi ng kanyang kwento. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag at iyon ang pinakamahalagang kapatawaran sa lahat. Lia, anak, halika na sa loob. Nakahanda na ang hapunan. Tawag ni Tatay Nestor mula sa pinto ng kanilang bahay. Ngumiti si Laya at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang ama. Ang matanda ay maayos na ang kalusugan. Ang mga kamay nito ay hindi na nanginginig sa pagod.
kundi sa kagalakan habang ipinagluluto ang kanyang kaisa-isang anak. Sa bawat subo ng pagkain, nararamdaman ni Laya ang tunay na kayamanan. Isang kayamanang hindi nananakaw ng kahit sinong mapagsamantala. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, ang mensahe ni Laya ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyong uubos sa iyong pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalakas, nagbibigay ng dangal, at marunong rumespeto sa iyong mga pinaghirapan. Huwag matakot na lumakad palayo sa isang relasyong itinayo sa kasinungalingan. Dahil sa labas ng madilim na silid na yon, may naghihintay na mundo kung saan ikaw ay tunay na pahahalagahan. Nabalik lamang ang diwa ni Lia nang marinig ang tunog ng kuliglig sa paligid, ang himig ng gabi na nagbabadya ng isang mahimbing na tulog. Inayos niya ang suot na balabal at hinarap ang kanyang ama nang may ningning sa mga mata. Tay, salamat po sa lahat. Ngayon ko lang naramdaman na ang salamin ng aking buhay ay hindi na muling mababasag, bulong ni Lia. Hinaplos ni Nestor ang buhok ng kanyang anak. Dahil ang katotohanan, anak, ay ang tanging sandata na hindi kailanman mapupurol. Malaya ka na. Tumayo ang mag-ama at dahan-dahang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Pinatay ni Laya ang ilaw sa beranda. Ngunit ang liwanag sa loob ng kanyang puso ay mananatiling nagniningas. Isang tanglaw para sa sino mang nawawala sa dilim ng maling pag-ibig. Ang kwento ni Lia ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang masayang buhay. At sa huli, iyon ang tunay na happy ending.